Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang post-apocalyptic action movie na The Book of Eli na ipinalabas noong 2010. 30 taon ang nakalipas pagkatapos ng pagsabog ng araw na umabot sa mundo, isang lalaki ang naglalakbay mag-isa sa gitna ng tahimik at wala ng kabuhay-buhay na paligid. Ito ay si Eli. May misyon ang lalaki na kailangan niyang makarating sa kanlurang bahagi ng kalupaan na dati ay ang United States of America. Nasa panahon na si Eli ng katapusan ng mundo kaya kailangan niyang maging alisto para mabuhay at makaligtas sa kapahamakan. Dahil sa natural na apocalypse, nasunog at naluso lahat ng bagay sa mundo. Kaya halos lahat ng taong nakasurvive ay kanya-kanyang nagsusumikap para mabuhay lamang. Kasama na dito ang pumatay ng kapwa-tao para makasurvive lang. Wala nang halaga ang pera sa panahong ito kaya mga gamit ang kinukuha ni Eli para pwede ipangpalit sa anuman ang kailangan niya. Mahigit 30 taon na sa paglalakad ang lalaki kaya naghahanap ito ng sapatos sa mga madaanang mga bangkay. At dahil sa hindi maipaliwanag na sikat ng araw, kailangan niyang magsuot ng shades para maproteksyonan ang kanyang mga mata. Maghahapon na kaya pumasok si Eli sa isang bahay para dito magpalipas ng gabi. Tiningnan muna niya ang buong paligid kung may tao. Ngunit abandonado na ang bahay, wala na ring tubig ang gripo dito. Pero napatigil siya nang may mahagip na masangsang na amoy galing sa may cabinet. At nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang bangkay ng isang lalaking nakabitin. At laking tuwa ni Eli nang makapkap ang magandang sapatos ng bangkay. Mabilis niya itong tinanggal at napangiti habang sinusuot ang sapatos. Napasayaw pa ito sa sobrang tuwa. Ilang minuto ang lumipas, nakaluto na ang lalaki ng pagkain at naglinis ng katawan gamit ang KFC wipes. Nasa kwentas niya ang susi ng isang hardbound na libro na gabi-gabi niyang binabasa at handang itaya ang kanyang buhay para lang maproteksyonan ang librong ito na walang iba kundi ang nag-iisang kopya ng Biblia. At isa sa pinakamahalagang gamit din ni Eli ay ang kanyang MP3 player kasama dito ang maliit na battery charger. Ito yung pampatulog niya sa masalimot na nangyari sa mundo. Kinabukasan ay patuloy sa paglalakbay si Eli. At nakatagpo na naman siya ng mga hijackers sa isang tulay. Isang babae ang kunwari nag-aabang ng tulong sa pushcart nito pero may mga lalaki pala itong kasama na nagtatago sa paligid. Alam na ni Eli ang senaryong ito. Dahil wala nang ligo ang mga tao, naamoy na niya ang mga ito malayo pa lang. Gusto ng leader na isurrender ng lalaki ang kanyang bag pero bago pa man siya mahawakan ito. Naputol na ni Eli ang kamay ng leader sa isang hampas ng kanyang sandata. Kasunod nito ay ang pagkalagas nilang lahat sa isang iglap lamang. Bago siya umalis, isa-isa niyang sinuri ang katawan ng mga ito para sa pwede niyang mapakinabangang gamit. Ilang oras pa ang lumipas, nakarating siya sa dulo ng sirang tulay. Nagtago siya nang marinig ang boses ng babae at lalaki sa may baba niya. Maya-maya pa ay may dumating na kalalakihang nakamotor. Walang sabi-sabing binaril ng isa ang lalaki at walang awang ginahasa ang babae. Gusto mang tumulong ni Eli pero mas nanaig ang isipan niyang wag na siyang makialam dahil iba ang mission niya. Paulit-ulit niyang sinasabihan ang sarili na wag na siyang makialam dahil hindi iyon parte ng responsibilidad niya. Bago umalis ang mga lalaki, kinuha muna ng mga ito ang ilang gamit ng dalawang biktima. Patuloy sa paglalakbay si Eli hanggang makarating siya sa isang lungsod kung saan pinamumunuan ito ng warlord na si Carnegie. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil bago lang siya sa lugar na ito. Pumasok siya sa isang shop at dito nakilala ang engineer, kung saan pina-charge niya ang kanyang battery kapalit ang ilang gamit na dala niya. Pero bago pa siya in-entertain nito, tiningnan muna ang kamay niya kung mag-alaw ba dahil isa itong sign na kumakain ng karne ng tao. Nang mga sandaling iyon, dumating din ang mga tauhan ni Carnegie sa bar. Ito yung mga kalalakihang nakita ni Eli sa daan habang naglalakbay. Binigay ng leader ang isang supot ng mga libro sa amo. Pero wala sa mga librong ito ang hinahanap ni Carnegie. Dahil ang librong hinahanap nito ay ang kaisa-isang kopya ng banal na Biblia na ngayon ay hawak ng walang kamalay-malay na si Eli. Inutusan nito ang kanyang kanang kamay na si Redridge na sunugin ang mga walang kwentang libro na dala ng mga tauhan nila. Habang nag-aantay si Eli, nagtanong ito sa engineer kung saan pwede kumuha ng tubig. Sagot nitong sa bar umano basta't may pangbayad siya. Ang bar na tinutukoy nito ay pag-aari ni Carnegie.
At gaya ng pagpasok niya sa lungsod, pinagtitinginan din siya sa loob ng bar. Pagkatapos niyang makipag-barter ng gamit para makakuha ng tubig, nilapitan siya ng leader ng mga kalalakihan. Sinabihan niya itong ayaw niya ng gulo pero mas lalo siyang ginugulo nito kaya malakas niyang hinampas ang ulo ng lalaki sa bar. Hindi na nakapagtimpi si Eli dahil sa ginawa nito sa dalawang traveler kanina. At ilang saglit lang ang lumipas, inatake siya ng iba pa sa paligid na walang kahirap-hirap niyang pinabagsak. Imbes na magalit si Carnegie, na-impress pa ito kay Eli dahil sa pinakita nitong skills. Gusto nitong kuning tauhan ang lalaki pero mariin itong tumanggi. Alam ng warlord na matalino ito dahil mahilig din itong magbasa. Kailangan umano nito ang serbisyo ni Eli dahil balak nitong mag-expand ng nasasakupan. Pero umayaw pa rin si Eli kaya inofere niya itong magpalipas muna ng gabi at libre ang lahat, baka sakaling magbago umano ang isip niya. Kahit hindi kampante ang lalaki sa offer, wala na rin siyang nagawa. Ayaw niyang lumaki pa ang gulong na pasukan. Kinagabihan, pinapasok din ng warlord si Celara sa kwarto ni Eli. Si Celara ay anak ni Claudia na isang bulag at kinakasama ni Carnegie. Gusto nitong akitin ng babae ang bisita para magbago ang isip nito pero pinapalabas na ito ng lalaki. Ngunit nagmakaawa itong manatili sa loob kundi sasaktan umano ni Carnegie ang kanyang ina na si Claudia. Walang nagawa si Eli kaya hinayaan na lang niya ang babae sa loob. Pero hindi niya inaasahan na makikita ni Celara ang Bibliyang tinago sa may higaan. Nagka-interes ito sa libro kahit hindi ito marunong magbasa. Maraming itong tanong tungkol sa libro pero tinago na ito ni Eli sa bag. Inaya na lang niya si Celara na kumain. At nagulat ito sa ginawa niya dahil sa unang pagkakataon, naranasan itong magdasal bago kumain. Kinabukasan, ginaya ng babae ang dasal na iyon kasama ang nanay niya. Dahil dito, nalaman ni Carnegie na nasa mga kamay ni Eli ang librong matagal na niyang pinapahanap sa mga tauhan. At pinilit niya ang dalaga para ilarawan nito kung ano ang itsura ng Biblia. Nang makampirma na ito nga ang banal na aklat, mabilis nitong pinuntahan ang kwarto ng lalaki pero wala na ito roon. Palabas na ng shop si Eli nang makasalubong niya ang grupo ni Carnegie. Gusto nitong kunin ang libro sa kanya sa gusto niya o hindi. Dahil alam umano nito ang kapangyarihan ng banal na Biblia kaya sinunog ang lahat ng kopya nito pagkatapos ng World War. Gusto umano nitong ibahagi sa lahat na ang nangyayari sa mundo ay naaayon sa nakasulat sa libro. Na gusto nitong malaman ng lahat na may basehan ang pagiging mabuti ng isang tao. Pero ang totoo talagang gusto ni Carnegie ay gagamitin lang ang Biblia para kontrolin ang paniniwala ng lahat ng tao. At siya ang kilalain ng pinakamakapangyarihan sa lahat gamit ang Biblia. Ngunit sinagot ni Eli ang warlord na hindi umano tadhana na mapunta dito ang banal na libro. At dagdag pa niya na hindi umano ito ang lugar para sa libro. Saka ito tumalikod at nagumpisang maglakad. Dito na inutusan ni Carnegie ang mga tauhan na barilin si Eli. 2 beses binaril ni Redridge ang lalaki pero daplis sa jacket lang ang nagpahinto kay Eli. At nang gumanti siya ng putok, marami sa mga tauhan ng warlord ang bumagsak. At tinamaan pa ang amo nila sa tuhod. Nang siya na lang at si Redridge ang natira sa kalsada, hindi siya tinuluyang barilin ng lalaki. Hinayaan lang siya nitong tumalikod at lumayo na sa lugar. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, biglang sumulpot si Celara sa likuran niya. Gusto nitong sumama sa kanya at ayon umano sa nanay nito, mas safe raw ito kasama siya kaysa maiwan sa poder ni Carnegie. Pero hindi ito pinansin ni Eli. Liban na lang nung banggitin ng babae na alam nito saan pwede kumuha ng malinis na tubig. Basta isasama daw niya ito sa paglalakbay. Sinamahan siya ni Celara sa isang gwardyadong batis at nang makakuha siya ng tubig, nagkunwari siyang nakalimutan ang sunglasses sa loob kaya pinabalikan niya ito sa babae. Pero ang totoo, sinarado niya ang pintuan at nilock sa loob si Celara para hindi na ito makasunod sa kanya. Galit na galit ang babae pero wala na rin itong magawa. Balik sa pamamahay ni Carnegie, kahit ginagamot pa ang sugat nito, gusto na nitong sundan si Eli. Pero alanganin si Redridge sa utos ng amo. Marami na umanong tauhan ang nakalas dahil lang sa isang libro. Nagalit ang warlord sa tauhan. Kailangan umano nila ang libro kung gusto nilang kontrolin ang lahat ng mga tao. Pero gusto ng tauhan na mapasakamay nito si Celara kapag nakuha na nila ang libro. Dahil iilan na lang daw ang tauhan nila kaya mas kailangan raw umano siya ng amo.
Natawa pero pumayag din ang warlord sa kagustuhan ni Redridge. Sa kabilang banda, bumalik din si Eli dahil alam niyang nanganganib ang buhay ng dalaga kung maglalakbay itong mag-isa. Ilang sandali pa ang lumipas, lumabas na ang 4 na sasakyan ni Carnegie para sundan si Eli at si Lara. At hindi nga nagkamali si Eli, naniwala nga si Lara sa patibong ng mga hijackers. Nilapitan nito ang isang babae na nanghihingi ng tulong. Pero nagulat ito nang makita siya kaya pilit siyang pinapaalis nito, ngunit bago pa man maintindihan ng dalaga ang ibig sabihin ng babae, lumabas na ang 2 pang kasama nitong lalaki. Dito na muntikang maghahasa si Lara pero mabuti na lang at naabotan pa siya ni Eli. Napatay nito ang 2 hijackers at napaiyak itong yamakap sa lalaki. Ilang minuto ang lumipas, nakita ng grupo ni Carnegie ang 2 bangkay kaya alam nilang hindi pa nakalayo ang mga ito pero dahil magdidilim na, bukas na lang daw sila ulit maghahanap. Nang gabing iyon, nalaman ni Lara paano napunta kay Eli ang banal na Biblia at paano nito prinotektahan, nilagpasan ang mga pagsubok sa mission, madala lang sa ligtas na lugar ang libro. Maswerte umano sila at nakapagtago sila noong panahong sumabog ang araw. Marami ang hindi nakaligtas sa pagkasunog ng mundo. Pagkalipas umano ng isang taong pagtatago, nagsilabasan ang iilang nakaligtas at kanya-kanyang sikap para makasurvive. Sa mga panahong ito umano nakarinig ng boses si Eli na nagturo sa kanya kung nasaan ang Biblia at kung saan ito dapat dalhin. Na huwag itong mag-aalala dahil nakatadhana na umano ito at protektado ang kanyang paglalakbay. Kaya simula noong araw na iyon, naglakbay na ang lalaki. At araw-araw niyang binabasa ang banal na libro. Sa hiling ni Lara, sinabihan ito ni Eli ng ilang salita ng Diyos na nagustuhan nito. Kinabukasan, wala nang inabutan ang grupo ni Carnegie sa lugar kung saan nagpalipas ng gabi ang 2. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni George and Martha na mga cannibals. Nahulog pa sila sa trap ng mag-asawa bago nakapasok sa loob. Nang offran sila ng tea ni Martha, dito na sila nagduda sa pagkatao ng 2 matanda. Masyadong nanginginig ang mga kamay ng babae. At nakumpirma nga nilang mga cannibals ang mga ito dahil sa mga inilibing nila sa likod ng kanilang bahay. Dito na sila nagmamadali lumabas ng bahay pero nakita nilang paparating na rin sila Carnegie kaya napilitan din silang bumalik sa loob. Marami palang baril na naitago si George kaya ito yung ginamit nila para makipagbarilan sa mga bagong dating. Ngunit may machine gun ang grupo ni Carnegie na tumapos sa mag-asawa at magkalasog-lasog ang buong bahay. Kalaunan ay nahuli din sila ng mga ito. Naitago ni Eli sa likod ng TV ang libro pero sinabi rin niya ang kinaroroonan nito dahil tinutukan ng baril ng warlord si Lara. At nang mahawakan na nito ang banal na Biblia, walang sabi-sabing binaril nito si Eli. Walang nagawa ang pagsisigaw ni Lara kundi mapaiyak na lang ito. Tinanong pa ni Carnegie ang nakaluhod na lalaki kung nasaan ang proteksyon ng Diyos dito ngayon. Saka umalis na ang mga ito. Habang nasa biyahe na ang grupo, gumawa ng paraan si Lara para makatakas. Tahimik siyang kumuha ng tali sa bulsa at biglang pinulupot sa leeg ng driver dahilan para madisgrasya ang kanilang sasakyan. Nakaligtas ang dalaga at tatakas na sana ito gamit ang sasakyan. Pero nakita niya ang pagbalik nila Carnegie kaya tinapunan niya ito ng granada. Pero nakaiwas ang sasakyan ng warlord kaya ang kasunod nito ang sumabog. Bumalik sa loob ng sasakyan si Lara pero bigla siyang hinawakan ni Redridge sa kamay. Natusok pala ito sa dibdib ng itak ni Eli kaya lumabas ito ng sasakyan at napaluhod nang mawalan na ng buhay. Nakita ng warlord ang pangyayari at ang pagkawala ng kanyang kanang kamay. Nakita rin niya ang pag-alis ng dalaga pabalik sa pinanggalingan nila. Pero pinabayaan na niya ito dahil kulang na ang kanilang gasolina at nasa kamay na rin niya ang librong matagal nang hinahanap. Wala na si Eli sa lugar nang dumating ang dalaga. Kaya mabilis na rin siyang umalis papuntang kanluran dahil doon ang tumbok ng lalaki. At ilang sandali ang lumipas, nakita din ni Lara si Eli. Awang-awa siya dito kaya niyakap niya ito at pinainom ng tubig. Saka sila muling naglakbay pa kanluran. Sa kabilang banda, gustong-gusto nang buksan ni Carnegie ang libro pero matibay ang lock nito kaya tiniis nitong sa bahay na ito mabuksan. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating din sa dulo ng sirang San Francisco Bridge si Eli at si Lara. Nang makita ng lalaki ang isla ng Alcatraz, naramdaman nitong ito na ang lugar kung saan ligtas sana ang Biblia. Yun nga lang wala na sa kanya ang banal na libro.
Habang sumakay sila ng bangka patawid sa isla, nakarating na din sa bahay niya si Carnegie. Pinatawag agad nito ang engineer. Hinang-hina na si Eli dahil sa tama nito kaya si Solara na lang ang nagsagwan patungo sa Alcatraz. Pagdating nila sa Pampang, pinigilan sila ng gwardya. Sinabi ng lalaki na meron siyang dalang Biblia. Maya-maya lang ay pinapasok na rin sila sa loob. Sinalubong sila ni Lombardi at sinabi nitong marami na silang naitagong mga lumang libro pero wala pang ni isang Biblia. Ito umano ang kauna-unahang Bible sa collection nila. Ginagawa umano nila ito para sa pagsisimula ng bagong mundo. At ilang saglit pa ang lumipas, nagsimula ng magsalita si Eli tungkol sa laman ng banal na libro at sinusulat naman ni Lombardi. Dahil kahit nakuha na ni Carnegie ang Biblia, naisaulo na rin ni Eli ang buong laman nito. Sa kanyang 30 taong paglalakbay, araw-araw niyang binabasa ang banal na libro. Sa kabilang banda, nabuksan na din ng engineer ang lock ng Biblia. Pero hindi makapaniwala si Carnegie sa nakita ng buksan ang libro. Hindi pala talaga basta-basta ang librong ito. Dahil ang nag-iisang kopya ng Biblia ay nakasulat sa Braille system. Ito ay nababasa lang ng mga bulag o mga taong marunong magbasa ng ganitong sulat. Dito napagtanto ni Carnegie na isa palang bulag si Eli. Hindi ito makapaniwala sa kanyang natuklasan. Nanlumo ang warlord sa nangyayari. Ganito pala ang kapalit sa kanyang pagsisikap na makita ang banal na Biblia. Pinatawag nito si Claudia para basahin ang Biblia. Pero hinanap muna ng babae ang anak niyang si Solara kay Carnegie. Sagot nitong hinayaan umano nito ang dalaga dahil ayaw na nitong sumama sa kanila. Naramdaman ni Claudia ang Braille sa kanyang mga palad at napangiti pero nagsinungaling ito sa warlord na hindi na siya marunong magbasa dahil sa sobrang tagal na umano niyang hindi nagamit ang kaalamang iyon. Sinabihan niya si Carnegie na nangangamoy na ang sugat nito ng infection. Ang dami umano nitong sinakripisyo para sa libro. Ngayon ubos na ang mga tauhan niya kaya wala nang pumipigil sa mga taong nagnanakaw sa bar niya sa baba ng building. Saka siya tinalikuran ng babae. Paika-ikang sinilip ng warlord ang nangyayari sa baba. At wala na nga siyang nagawa kundi panoorin ang mga ito. Hinang-hina na rin ito kaya napaupo na lang sa sahig. Pagkatapos mabahagi ni Eli ang buong laman ng Biblia, pumanaw ang lalaki. Nakapag-alay muna ito ng dasal pasasalamat sa katuparan ng kanyang misyon sa mundo. Pinagdasal din ito na proteksyonan at gabayan ang susunod na plano ni Solara. Ilang araw pa ang lumipas, bumalik na sa paglalakbay si Solara pabalik sa kanila. Bitbit nito ang ilang gamit ng namayapang lalaki. At ng mga sandali ding iyon, na-print out na ang Holy Bible New King James Version ayon sa pagsalaysay ni Eli. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.